Ang nakapapasong katanghalian sa isang kalsada sa Quezon City ay biglang magiging isang arena ng paglaban. Isang kabataang babae na nagngangalang Clara ang pinara sa isang iligal na checkpoint ng isang aroganteng pulis. Nang siya'y kotongan at laitin, tumanggi siyang magpatinag. Ngunit sino ang mag-aakala na ang simpleng pagtutol na iyon ay hahantong sa isang matinding komprontasyon e yanig sa buong bansa. Ang init ng araw ng tanghaling iyon ay parang sampal sa balat. Ang araw ay nasa tapat mismo ng ulo, at ang hangin sa kalsada ay nanginginig na parang singaw mula sa isang nagbabagang pugon. Si Clara, isang 25 taong gulang na babae, ay nakasuot ng kulay abong polo shirt at madilim na maong na nagsisimula ng dumikit sa kanyang balat dahil sa pawis. Pinaandar niya ang kanyang itim na custom na motorsiklo. Isang classic na street-style bike na may mate na body at maikling tambutso na naglalabas ng mabigat, matinis, at matatag na tunog. Ang ugong nito ay umaalingaw sa kahabaan ng maliit at tahimik na kalsada, na parang isang babala na ang may-ari nito ay hindi isang ordinaryong tao. Ibinaba ni Clara ang visor ng kanyang helmet hanggang sa kalahati, tumingin ng diretsyo sa unahan, at nagsimulang umarangkada ng dahan-dahan sa ilalim ng nakatutusok na sikat ng araw. Sa kanyang isipan, gusto na lamang niyang makauwi kaagad, maligo, at magpahinga pagkatapos ng maghapong pagdalo sa isang pagdinig sa korte. Ngunit sa likod ng simpleng routine na iyon, mayroong isang malabong kutob sa kanyang isipan. May kakaiba siyang nararamdaman sa kalsada noong araw na iyon, ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Ang daan na kanyang tinatahak ay isang mahabang tuwid na kalsadang napapalibutan ng mga lumang gusali at mga tuyong puno na matagal nang nalagasan ng dahon. Ilang sasakyan lamang ang dumaraan ng matamlay, at ang mainit na hangin na maihalong alikabok ay nagpapanginig sa paningin. Huminga si Clara ng malalim mula sa likod ng kanyang helmet. Sa wakas, tapos na rin, bulong niya, hindi bilang isang reklamo kundi bilang isang buntong hininga ng ginhawa. Katatapos lang niya sa isang maliit na kaso kung saan kinakatawan niya ang isang trooper ng jeep na biktima ng T-Kotong P o pangungutong. Ang kanyang trabaho bilang isang batang abogada ay nagturo sa kanya kung paano harapin ang mga taong umaabuso sa kanilang posisyon. Ngunit sa labas ng korte, gusto lang ni Clara na maging isang ordinaryong mamamayan. Ayaw niyang isipin ang batas o katarungan sa sandaling iyon. Hindi sa araw na ito. Ang gusto lang niya ay paandarin ang kanyang motor, bumilis, at kalimutan ang lahat pansamantala. Ang itim na custom na motorsiklo ay matatag na tumatakbo sa gitna ng ibang mga sasakyan. Umuugong ang makina nito sa tuwing pipihitin ni Clara ang throttle ng bahagya. Sa bawat pagliko, ang kanyang mga mata ay matalas, mapagbantay at sanay. Hindi siya isang padalos-dalos na rider. Alam niya kung paano magbalanse. Alam niya kung kailan babagalan ang takbo, alam kung kailan o-overtake. Hinahampas ng hangin ang kanyang mukha, dahilan upang kumawala ang ilang hibla ng kanyang buhok mula sa pagkakatali at dumikit sa pawis sa kanyang pisngi. Sa side mirror, saglit niyang nakita ang dalawang motorsiklo ng pulis na mailayong ilang daang metro sa likuran niya. Ngunit hindi siya naghinala. Para sa kanya, iyon ay isang ordinaryong patrol lamang. Ang daan pa uwi sa kanya ay madalas talagang binabantayan ng mga pulis trapiko, lalo na sa oras ng uwian ng mga nag-opisina. In-overtakean niya ang isang mabagal na truck at bumalik sa kanang linya. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita ni Clara ang isang maliit na outpost sa unahan. Isang asul na tolda ang nakatayo sa gilid ng daan, at 4 na pulis ang nakatayo sa ilalim nito. May isang karatula na may nakasulat na checkpoint na mukhang kabibitayo pa lang kaninang umaga. Binagalan niya ang takbo ng kanyang motor dahil halos lahat ng sasakyan sa unahan niya ay pinapatigil. Nang ilang metro na lang ang layo niya, isa sa mga pulis ang itinaas ang kamay, sumisenyas na huminto. Ang tingin nito ay matalim at ang tindig ay matigas. Ang mukha nito ay seryoso ngunit puno ng kayabangan. Siya si Berto, isang pulis na nasa edad 40 na kilala sa lugar dahil sa madalas na pagtatayo ng mga iligal na checkpoint. Itinabi ni Clara ang motor, ibinaba ang stand at pinatay ang makina. Ang mabigat na ugong ng tambutso ay napalitan ng katahimikan ng mainit na tanghali. Mula sa likod ng kanyang helmet, diretsong tinitigan niya ang pulis,
hindi alam na sa loob ng ilang minuto, ang tahimik na kalsadang ito ay magiging saksi sa isang pangyayaring hindi malilimutan ng sinuman. Ilang metro sa unahan, ang kalsadang dating walang laman ay napuno na ngayon ng kakaibang tensyon. Isang asul na tolda ang nakatayo sa gilid ng daan na may malaking sulat na Vehicle Checkpoint. Sa ilalim nito, 4 na pulis ang nakatayo na may seryosong mga mukha, may hawak na mga clipboard at batuta. Ilang sasakyan na ang napahinto, habang ang ilang motorista ay piniling bumalik bago pa man makarating sa checkpoint. Ang mainit na hangin na maihalong alikabok ay nagpapalabo ng bahagya sa paningin, ngunit malinaw na nakikita ni Clara ang isang bagay, ang lokasyon ng checkpoint ay hindi opisyal. Kabisado niya ang mga lugar kung saan karaniwang nagkakaroon ng inspeksyon sa rutang iyon, at ang lugar na ito ay hindi isa sa mga iyon. Binagalan niya ang takbo ng kanyang motor, ang mga mata ay naniningkit sa likod ng helmet. Checkpoint sa ganitong oras. Walang sense, bulong niya, nararamdaman na mayroong mali. Nang ilang metro na lamang ang layo, isa sa mga pulis ang kumaway, sumisenyas na huminto. Ang kilos nito ay tiyak, ngunit ang body language ay nagpapakita ng arogansya. Itinabi ni Clara ang kanyang itim na custom na motor sa gilid ng kalsada at ibinaba ang stand. Ang tunog ng kanyang tambutso ay huminto, napalitan ng ugong ng init mula sa mga makina ng ibang sasakyan na nakapila rin. Mula sa likod ng kanyang helmet, pinagmasdan ni Clara ang lalaking papalapit. Malaki ang pangangatawan nito, ang balat ay maitim dahil sa araw, at ang mukha ay nagpapakita ng isang matigas na karakter. Sa bulsa ng kanyang uniforme, malinaw na nakasulat ang kanyang apelyido, Villanueva. Siya ay si Berto Villanueva. Lumakad siya ng dahan-dahan, ngunit puno ng bigat. Tinitigan niya si Clara mula ulo hanggang paa. Ang mukha niya ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Hinto. Checkpoint, sabi niya sa isang mabigat at malakas na boses. Ang tono ng kanyang pananalita ay hindi lamang isang instruksyon, kundi isang utos na hindi maaaring suwayin. Dahan-dahang binuksan ni Clara ang visor ng kanyang helmet at tumingin ng diretsyo nang hindi yumuyuko. May violation po ba ako, sir? Hindi agad sumagot si Berto, tinitigan lamang siya ng ilang segundo na para bang sinusuri ang kanyang kaharap. Pagkatapos ay bahagya siyang umiti. Huwag ka ng maraming tanong, miss. Routine check lang to, sabi niya sa isang kaswal ngunit mapangmatang tono. Lumingon siya sa dalawa niyang kasamahan na nakatayo sa likuran at bahagyang tumango. Lumapit din ang dalawa, tinitigan si Clara ng may mapanghamong tingin. Na para bang alam na alam nila kung sino ang kanilang kinakaharap, nanatili si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang isang kamay niya ay nasa manibela pa rin. Wala siyang nararamdamang pagkakasala, ngunit nagsisimula na siyang makaramdam na hindi normal ang sitwasyong ito. Sa maliit na side mirror sa gilid, nakita niya ang dalawang iba pang motorista na ginigipit sa parehong paraan, pinapababa at dinadala sa tolda. Ang kanilang mga boses ay bahagyang naririnig. Nagrereklamo pagkatapos ay tumatahimik. Alam na alam ni Clara ang ganitong uri ng checkpoint. Narinig na niya ang mga kwento ng mga residente, ngunit ngayon lang niya ito nakita ng personal. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili. Hindi niya alam na ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang naghahanap ng mabilis na pera, kundi maglalagay sa kanya sa isang malaking pagsubok. Isang pagsubok na magpapakita kung sino talaga si Clara sa likod ng kanyang helmet at itim na motorsiklo. Itinabi ni Clara ang kanyang itim na custom na motor sa tapat mismo ng maliit na checkpoint. Ibinaba niya ang stand at binuksan ang kalahati ng kanyang helmet na nagpakita ng kanyang mukha na namumula na dahil sa init. Sa isang mahinahong boses, nagtanong siya, ano po ang problema, sir? Kumpleto po ang mga papeles ko. Mula sa kanyang jacket, inilabas niya ang isang maliit na wallet at ipinakita ang kanyang lisensya at rehistro ng motor na kadarating lang mula sa... Kinuha ito ni Berto ng walang imik, sinulyapan at pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Isang ngiting hindi pala kaibigan. Kumpleto nga, pero pwede kong sabihing expired to. Alam mo ba na may bagong patakaran noong nakaraang linggo? Sabi niya sa isang tonong nagpapalabas na siya ang may kasalanan na para bang hinihintay ang reaksyon ni Clara. Ang dalawa niyang kasamahan ay nakatayo sa likuran, nakakrus ang mga braso sa dibdib, nakatingin ng may ere.
Kumunot ang noo ni Clara. Anong bagong patakaran, sir? Wala pong pagbabago sa regulasyon. Kakarehistro ko lang po nito noong nakaraang linggo, sabi niya ng diretsyo. Alam niyang walang basehan ang sinasabi ng pulis. Ngunit si Berto ay tumango lamang ng dahan-dahan na parang walang pakialam. Mukhang matalino itong si Miss A. Pero ako ang nakatoka sa kalsada, hindi ikaw. Kaya ako ang mas nakakaalam ng patakaran, sabi niya sa isang matalas na tono. Sinulyapan niya ang motor ni Clara, tinapik ang body nito gamit ang kanyang daliri. Ang ganda ng motor, sayang naman kung matitiketan at mai-impound, di ba? Ang tono ng kanyang boses ay bumaba ngunit puno ng panggigiit. Ang mainit na hangin sa tanghali ay lalong naging nakakapanikip at ilang residente ang nagsimula ng manood mula sa malayo. Lumapit ang dalawa pang pulis. Isa sa kanila ay bumulong kay Berto, "Sir, tiketan mo na lang." Matigas ang ulo ng babaeng iyan. Ngunit itinaas lamang ni Berto ang kanyang kamay, sumisenyas na manahimik. Tinititigan pa rin niya si Clara, sinusubukang basahin ang kanyang reaksyon. Kung gusto mong maayos, dito na lang natin ayusin. Madali lang. Kaysa maging komplikado pa sa presinto. Ang pangungusap ay binitiwan ng magaan, ngunit ang kahulugan ay malinaw. Pera. Huminga si Clara ng malalim, nakatingin ng diretsyo sa mukha ni Berto. Wala po akong kasalanan, sir. Kung gusto niyo akong tiketan, sige po. Pero huwag po kayong gumawa ng dahilan na wala naman. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Umismid si Berto at gumisi. Wow, ang tapang mo namang magsalita sa akin. Lumapit siya. Ang distansya sa pagitan nila ay isang hakbang na lamang. Bumaba ang kanyang boses, ngunit ang banta sa tono ay lalong naging malinaw. Makinig ka, miss. Minsan, ang mga matatalinong tulad mo ay kailangang turuan ng leksyon para malaman kung sino ang may kapangyarihan sa kalsada. Ang dalawa niyang kasama ay bahagyang tumawa na para bang kabisado na nila ang takbo ng usapan. Si Clara ay nanatiling tahimik, ang mga kamay ay nasa manibela pa rin, ngunit ang kanyang panga ay nagsimulang tumigas. Alam niya kung saan patungo ang sitwasyong ito. At sa unang pagkakataon, ang kanyang isip ay hindi na nakatuon sa init o pagod, kundi sa kung paano makaligtas mula sa arogansya ng isang alagad ng batas na inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Yumuko si Berto. Ang malamig niyang ngiti ay lalong lumawak. Kung ayaw mong maging komplikado, 5,000 na lang. Tapos na agad dito, sabi niya ng dahan-dahan ngunit malinaw ang banta. Para bang iyon ang pinakamagandang alok na maaaring matanggap ni Clara. Ang boses na iyon ay hindi naghihintay ng sagot. Ito ay isang nakatagong utos. Tumingin si Clara, ang panga niya ay tumigas. 5,000 para saan, sir? Wala po akong kasalanan. Ang sagot niya ay matatag. Sa paligid nila, ilang residente ang yumuko, umaasang mabilis na matapos ang sitwasyon. Ngunit ang kanilang mga tingin ay nagpapahiwatig din ng pag-aalala. Lumapit si Berto. Ang distansya sa pagitan nila ay lumiit. Tinapik niya ng malakas ang itim na upuan ng motor ni Clara, na gumawa ng isang maliit na tunog na parang isang instrumento ng panggigipit. Tinatabangan lang kita para hindi ka na maabala. Pero kung gusto mo ng opisyal na tiket, pwede rin. Maghanda ka lang na i-impound ko iyang motor mo, sabi niya habang sumusulyap sa dalawa niyang kasamahan na umaasang susuportahan siya. Ang tono ng kanyang boses ay nagbago mula sa tila palakaibigan tungo sa isang tahasang banta. Isang pattern na pamilyar sa mga madalas na nabibiktima. Huminga si Clara ng malalim, mahigpit na hinawakan ang manibela ng motor. Alam niyang hindi ito tungkol sa ebidensya o patakaran. Ito ay tungkol sa pera at sa kanyang dignidad bilang isang mamamayan. Ilang tao sa gilid ng kalsada ang nagsimulang mag-video gamit ang kanilang mga cellphone. Ang bulungan ay lalong lumakas. Isang motorista na kadarating lang ay mabilis na humarurot, halatang gustong umiwas sa gulo. Sa ilalim ng toldang iyon, ang paghinga ni Berto ay parang isang hamon. Akala mo kaya mo akong takutin? Huwag kang magmarunong. Ang unipormeng ito ay hindi lang tela. Ito ang paraan namin para kumita ng ekstra ngayong buwan, bulong niya na parang naghahamon.
Tumingin si Clara ng matalim, ang kanyang boses ay nanatiling malamig. Kung gagawin niyo po yan, isusulat ko ang pangalan niyo at ire-report ko kayo. Hindi ako magbibigay ng pera. Tumawa si Berto ng maikli, ang tono ay mapang-asar. Report? Kanino? Sino nang maniniwala sa'yo? Itinaas niya ang kanyang mga balikat na parabang iyon na ang katapusan ng usapan. Ngunit ang tingin ni Clara ay hindi nagbago. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi madaling sirain. Ang mga residente ay lalong nag-focus. Ang ilan ay umatras, ang ilan ay nagvi-video pa rin. Sa loob ng ilang segundong iyon, tumindi ang tensyon. Hindi na ito tungkol sa mga dokumento o motor, kundi tungkol sa isang pagpili, sumuko at magbayad, o tumayo at tumanggi. Pinigilan ni Clara ang pawis sa kanyang noo, inihahanda ang sagot na magtatakda ng kanyang susunod na hakbang. Huminga si Clara ng malalim, sinusubukang panatilihing kalmado ang sarili. Kahit na umiinit na ang sitwasyon, diretsong siyang tumingin. Ang kanyang boses ay patag ngunit matatag. Paumanhin po, sir. Pero alam ko po ang aking karapatan. Hindi po ako magbabayad. Ang pangungusap na iyon ay lumabas ng may kumpiyansa, hindi para manghamon, kundi para igiit ang kanyang posisyon. Suminghal si Berto, ang mukha niya ay namula. Sino ka ba sa akala mo? Ha? Ang lakas ng loob mong utusan ang pulis, sigaw niya habang itinuturo ang mukha ni Clara gamit ang kanyang hintuturo. Ang kilos niya ay magaspang, ang distansya ay masyadong malapit. Ang dalawa niyang kasama ay bahagyang tumawa, nagkatinginan na parabang nanonood ng isang nakakatawang palabas. Ang mga residente sa paligid ay napigil ang hininga. Ang ilan ay nagkunwaring abala sa kanilang mga cellphone, ngunit ang kanilang mga mata ay matalim na nakatutok sa insidente. Ang kapaligiran sa kalsada ay naging tensyonado. Wala nang maririnig na tunog ng ibang sasakyan na dumaraan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang mainit na hangin ang nagdadala ng alikabok. Si Berto ay nakatitig pa rin kay Clara na may tinging puno ng emosyon. Ang ugat sa kanyang sentido ay umbok. Ang mga babae ngayon lalong nagiging bastos. Akala mo porket medyo matalino, pwede nang utusan ang nakauniporme, sabi niya sa isang mapanuyang tono. Hindi kumibo si Clara, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Berto nang hindi umaatras. Hindi po ako nag-uutos, sir. Tinatanggihan ko lang po na pagbintangan ng walang dahilan, sagot niya ng mahinahon ngunit matatag. Ang kanyang boses ay patag, ngunit iyon mismo ang lalong nagpagalit kay Berto. Sanay siya sa mga taong takot, hindi sa isang babaeng mailakas ng loob na magsalita ng ganoon. Lumapit pa si Berto. Ang kamay niya ngayon ay halos dumikit na sa mukha ni Clara. Makinig ka, ha? Dito, ako ang may kapangyarihan. Kaya kong pahirapan ang buhay mo kung gugustuhin ko, tumaas ang kanyang boses. Nanatiling tahimik si Clara. Ang dalawang kamay niya ay nasa manibela pa rin ng motor. Alam niyang kung magsasalita pa siya, maaaring lumala ang sitwasyon. Ngunit ang kanyang pananahimik ay itinuring na isang pang-iinsulto. Tahimik ka ngayon, ha? Sigaw muli ni Berto, tinulak ang balikat ni Clara hanggang sa bahagyang gumuwang ang kanyang katawan. Ang mga nanonood ay lalong natensyonado. Ilang tao ang nagsimulang mag-video ng palihim mula sa malayo. Inayos ni Clara ang kanyang tindig, tumingin ng diretsyo ng walang ekspresyon. Kung gusto niyo pong maniket, sige po. Pero hindi ako magbabayad ng perang hindi nararapat, sabi niya ng patag. Sa pagkakataong ito, medyo mas malakas. Ang pangungusap na iyon ang naging sukdulan. Ikinuyom ni Berto ang kanyang kamao. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Walang hiya, sigaw niya habang humahakbang pasulong. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga kasama, ngunit hindi sapat ang kanilang bilis. Ang mga residente sa paligid ay lalong nabalisa. Ilan ang narinig na bumubulong, tama na, sir, wag nang manakit. Ngunit hindi nakinig si Berto. Sa loob ng ilang segundo, ang sitwasyon ay nagbago mula sa pagtatalo tungo sa isang tunay na banta. At sa gitna ng mainit na kalsadang iyon, na may dose-dosenang mga matang nanonood, ang tensyon ay naging simula ng isang komprontasyon na hindi na mapipigilan. Ang malaking kamay ni Berto ay mabilis na lumipad ng walang babala. Plak!
Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngao sa gitna ng tahimik na kalsada, nangingibabaw sa init at alikabok. Ang ulo ni Clara ay napaling sa gilid. Ang kanyang hininga ay saglit na napigil. Ang kanyang itim na buhok ay kumawala mula sa loob ng helmet. Ang ilan ay dumikit sa kanyang pisngi na namumula. Ang ilang residente na nanonood mula sa malayo ay nabigla. Isang ina ang biglang nagtakip ng kanyang bibig, habang isang matandang lalaki ang bumulong, "Diyos ko, sinampal talaga." Ang mainit na hangin na dati karaniwan lang ay naging puno na ng tensyon. Si Clara ay nanatiling nakatayo ng ilang segundo, pinipigilan ang sakit at galit na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang mga mata ay nakatingin sa lupa, ngunit ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela ng motor. Ang mga ugat sa kanyang pulso ay kitang-kita sa pagiging tensyonado. Hindi pa tapos si Berto. Tinulak niya ng malakas ang balikat ni Clara hanggang sa halos matumba ito sa kanyang itim na custom na motor. "Akala mo matalino ka sa harap ko?" "Ha?" sigaw niya. Ang malakas niyang boses ay umalingaw-ngao sa mga pader ng mga tindahan sa kabilang kalsada. Ang dalawa niyang kasamahan ay umatras ng bahagya, nag-aalangang pumigil ngunit hindi nangahas magsalita. Hinawakan ni Clara ang gilid ng motor para mapanatili ang kanyang balanse. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretsyo ng walang salita. Naramdaman niya ang mainit na dugo na pumipintig sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling malinaw. Alam niyang isang maling hakbang ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Tinitigan siya ni Berto mula sa itaas, ang kanyang hininga ay mabilis na parang isang taong nanalo. "Ayan, ganyan. Matuto kang lumugar. Huwag kang lalaban kung may kasalanan ka," sabi niya sa isang tonong puno ng kasiyahan. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang mukha. Nagbago ang tingin ng kanyang mga mata. Hindi takot, kundi malamig, matalas, at puno ng kontroladong galit. Tinitigan niya si Berto ng diretsyo nang walang bahid ng pagyuko. Ang hangin ay tila huminto. "Kung tao ka pa," sabi niya ng mahina ngunit malinaw, bawat salita ay parang isang patalim na tumatago sa katahimikan, "itigil mo na ang pagpapahiya sa unipormeng yan." Natigilan si Berto ng ilang sandali, hindi inaasahan ang ganoong sagot. Ang kanyang mukha ay namula, hindi dahil sa init, kundi dahil sa kahihiyan sa harap ng maraming tao. Nagkatinginan ang dalawa niyang kasama. Isa sa kanila ang bumulong, "Sir, tama na." Ngunit binaliwala ito ni Berto. Ang kanyang kamao ay nakakuyom, ang mga mata ay puno ng puot na nakatitig kay Clara. Dumami ang mga nanonood sa paligid. Ang ilan ay naglalabas ng kanilang mga cellphone mula sa likod ng salamin ng kanilang mga sasakyan. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Si Clara ay nanatiling nakatayo sa tabi ng kanyang motor. Ang kanyang mukha ay may sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Sa katahimikan, alam na niya, anuman ang mangyari pagkatapos nito, hindi siya atras. Muling itinaas ni Berto ang kanyang kamay. Ang galit niya ay sumabog na. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang suntok, mas mabilis na kumilos si Clara. Sinangga niya ito ng malakas gamit ang kanyang kaliwang braso, pagkatapos ay pinaikot ang kanyang katawan sa gilid at siniko ng malakas ang dibdib ni Berto. Ang tunog ng malakas na pagtama ay malinaw na narinig, parang buto na tumama sa bakal. Si Berto ay napaatras, hinawakan ang kanyang dibdib habang nahihirapang huminga. Ang lahat ng nanonood ay natigilan. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, habang ang dalawa niyang kasamahan ay nabigla at agad na lumapit. "Anong ginagawa mo?" sigaw ng isa sa kanila. Ngunit walang nangahas na talagang lumapit. Ang sitwasyon ay biglang nagbago mula sa pangungotong tungo sa isang hayagang komprontasyon sa gitna ng kalsada. Si Clara ay nakatayo ng tuwid sa tabi ng kanyang itim na motor. Ang kanyang mga paa ay matatag sa mainit na aspalto. Ang kanyang mga mata ay matalas, ang kanyang paghinga ay mabilis ngunit kontrolado. "Depensa lang po ang ginawa ko," sabi niya ng mahinahon, ngunit ang kanyang boses ay parang isang patalim na tumutusok. Ang mga nanonood ay tumingin ng may paghanga at tensyon. Walang sinuman ang nag-akala na lalabanan ang dalaga ng ganoon kabilis. Tumingala si Berto, ang mukha ay namumula. Kalahati dahil sa galit, kalahati dahil sa kahihiyan na nasaksihan ng maraming tao.
Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pinipigilan ang sakit sa dibdib. Ngunit ang kanyang pride at ego ay pumipigil sa kanya na magmukhang talunan. Sinubukan siyang pakalmahin ng isa sa kanyang mga kasama. Sir, tama na. Maraming nakakakita. Ngunit itinulak lamang ni Berto ang balikat ng kanyang kasama. Umalis ka dyan, huwag kang makialam, sigaw niya. Tinitigan niya si Clara na may tinging naging mabangis na. Akala mo kung sino ka? Nangahas kang saktan ang pulis? Hindi sumagot si Clara, itinaas lamang ng bahagya ang kanyang baba, na nagpapakitang hindi siya natatakot. Ang itim na motor sa tabi niya ay tahimik na nakatayo, ang makina ay mainit pa rin na parang handang maging saksi kung ang lahat ay magiging isang malaking gulo. Ang hangin ay tila naging siksik. Bawat mata na nanonood ay nakatutok sa dalawang tao sa gitna ng kalsada, isang abusadong alagad ng batas na nawalan ng kontrol at isang dalagang tumangging yumuko. Umatras si Clara ng bahagya. Ang kanyang posisyon ay handa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Berto na nagsisimula ng sumugod muli. Alam niyang darating ang susunod na suntok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasa depensibong posisyon. Handa na siyang harapin ang lahat. Dahil para kay Clara, ang pananahimik ay hindi na isang opsyon. Dahil sa galit na hindi na mapigilan, sumugod muli si Berto habang sumisigaw, "Mayabang ka sa pulis? Tingnan natin ang mangyayari sa'yo." Ang kanyang boses ay umalinggaw, puno ng ego at emosyon. Sinuntok niya ang ulo ni Clara ng buong bilis at lakas. Ngunit handa na si Clara. Pinaikot niya ang kanyang katawan pakanan, sinangga ang atake gamit ang kanyang kaliwang braso. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang pulso ni Berto at hinila ito ng malakas pababa. Nawalan ng balanse ang lalaki. Sa loob ng isang iglap, pinaikot ni Clara ang kanyang baywang at balikat, ginamit ang buong momentum upang ibagsak si Berto sa aspalto. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig na nagpasigaw sa mga nanonood. Si Berto ay nakahandusay, umuungol sa sakit. Ang kanyang likod ay tumama sa kalsada. Ang kanyang sombrero ay bahagyang tumagilid at ang kanyang paghinga ay putol-putol. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang dalawa niyang kasamahan ay biglang umatras, hindi alam kung tutulong o hindi. Isa sa kanila ang bumulong ng may takot, "Sir, tama na." Ngunit hindi nakinig si Berto. Ang kanyang mukha ay namumula, ang mga mata ay mabangis, ang kanyang dignidad ay nawasak sa harap ng publiko. Kababagsak lang niya sa isang dalaga at ito ay na-video ng dose-dosenang mga cellphone sa paligid nila. Si Clara ay nakatayo ng tuwid sa tabi ng kanyang itim na motor. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Ang kanyang paghinga ay mabilis ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Hindi siya sumugod, hindi nagpatuloy sa pag-atake, tinitigan lamang niya ng diretsyo ng may pag-iingat. "Hindi po ako ang unang nanakit," sabi niya ng patag ngunit malinaw. Sapat na malakas para marinig ng mga tao sa paligid. "Depensa lang po ang ginawa ko." Ang kanyang sinabi ay nagdulot ng maliliit na sigawan ng suporta mula sa ilang residente. "Galing nung babae," bulong ng iba. Ang sitwasyon ay lalong uminit. Ang mga residenteng dati nag-aalangan ay nangahas ng manood ng mas malapit. Ang ilan ay nagvivideo na mula sa layong 3 metro. Tinitigan ni Berto si Clara mula sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang sakit sa kanyang likod ay nagpapatigas sa kanyang katawan. Sinuntok niya ang aspalto gamit ang kanyang kamao, pinipigilan ang sarili na huwag magpakita ng kahinaan. "Akala mo tapos na?" "Ha?" sigaw niya habang hirap huminga. Ngunit tinitigan lamang siya ni Clara ng walang emosyon. "Tumigil na po kayo bago pa kayo lalong mapahiya," sabi niya ng mahinahon. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na nagsindi sa huling baga sa dibdib ni Berto. Sa isang iglap, muling nagbago ang sitwasyon at alam ng lahat na ang susunod na yugto ay hindi titigil dito. Ang pawis ay dumadaloy ng malakas sa mukha ni Clara, tumutulo mula sa kanyang sentido hanggang sa baba, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matalas. Ang mainit na hangin ay maihalong alikabok na tumataas sa tuwing tatama ang paa ni Berto sa aspalto. Ang kapaligiran sa paligid ay ganap nang nagbago. Ang ilang residente na dati takot ay nakatayo na ngayon sa gilid ng kalsada.
Ang ilan ay itinaas ang kanilang mga cellphone, nagre-record ng bawat segundo ng insidente. Diyos ko, lumalaban talaga siya sa pulis, bulong ng isang ina na may halong pagkabigla. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa tabi niya ang nagsabi, baliw ba yung babae o sobrang tapang, ngunit patuloy pa rin niyang tinututok ang kanyang kamera sa kanila. Sa isang iglap, ang maliit na kalsadang iyon ay naging isang arena na pinapanood ng dose-dose ng mga mata. Si Clara ay nakatayo ng tuwid sa tabi ng kanyang itim na custom na motor. Ang kanyang katawan ay matatag, ang kanyang paghinga ay mabigat ngunit regular. Alam niyang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, ngunit ang pinagtutuunan niya ng pansin ay iisa lamang, si Berto, na ngayon ay dahan-dahang bumabangon habang umuungol. Tama na po, sir. Itigil niyo na to, sabi niya sa isang babala. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit matatag at malinaw. Ayaw niyang mapahiya ang sinuman, gusto lang niyang tapusin ang lahat. Ngunit sa mata ni Berto, ang pangungusap na iyon ay parang isang insulto. Naggitngit siya, tinitigan si Clara na may galit na lalong nag-aalab. Akala mo matatalo mo ako, babae ka, sigaw ni Berto habang sinisipa ang kanyang sombrero sa gilid. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay umbok. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Ang dalawa niyang kasamahan ay nakatayo lamang, hindi nangahas na pumigil dahil marami ng residente ang nagvi-video. Ang ilan ay sumisigaw pa mula sa malayo. Tama na, sir, wag nang manakit. Ngunit ang kanilang mga boses ay nalunod sa gitna ng tumitinding tensyon. Sumugod muli si Berto, tinitigan si Clara na para bang kaharap niya ang isang kalaban, hindi isang sibilyan. Inilipat ni Clara ang kanyang paa ng bahagya paatras. Handa na ang posisyon ng kanyang katawan. Tumingin siya ng matalas ng walang takot. Kung kikilos pa po kayo bilang isang alagad ng batas, dapat alam niyo kung kailan titigil, sabi niya ng malamig. Huminto si Berto saglit, hindi para mag-isip, kundi para kumuha ng buwelo. Sa kanyang mga mata, wala ng kontrol, tanging ego na sinindihan ng kahihiyan. Nagsimulang sumigaw ang mga residente, ang ilan ay tunog na natataranta, ngunit ang kanilang mga cellphone ay nanatiling nakabukas, nagre-record ng bawat kilos. Ang mainit na hangin, ang tunog ng paghinga, at ang tensyon ay nagsama-sama. Alam ng lahat na ang susunod na mangyayari ay hindi na mapipigilan. Sumugod si Berto na may galit na bulag. Ang kanyang mga kamay ay lumilipad ng walang direksyon, sinusubukang tamaan si Clara ng buong lakas. Ngunit handa na si Clara. Yumuko siya ng mabilis, sinangga ang isang suntok gamit ang kanyang braso, pagkatapos ay pinaikot ang kanyang katawan pakaliwa upang iwasan ang susunod na atake. Ang kanyang mga kilos ay mabilis, sanay at tama sa tiempo. Nang bahagyang mawalan ng balanse si Berto, sinamantala ni Clara ang pagkakataon. 2 beses niyang sinuntok ang dibdib ni Berto ng sunod-sunod. Dagdag. Ang tunog ng mga suntok ay nagpanginig sa mga nanonood. Natumba si Berto, nanlaki ang mga mata sa sakit. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang katawan sa aspalto na may mabigat na tunog. Ang ilang residente ay biglang sumigaw. Diyos ko, bumagsak talaga, sigaw ng isang lalaki mula sa gilid ng kalsada. Ang mga kasamahan ni Berto ay nakatayo lamang, hindi alam kung ano ang gagawin. Lumingon sila sa kanan at kaliwa, ngunit walang nangahas na pumigil dahil dose-dose ng mga kamera ng cellphone ang nakatutok sa kanila. Ang mainit na hangin ay tila masikip na ngayon, kulay ng mabigat na paghinga ng 2 tao sa gitna ng kalsada. Si Clara ay nakatayo na may bahagyang baluktot na mga tuhod, handa sa depensa. Ang kanyang mukha ay pawisan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon. Hindi siya mukhang natataranta, bagkus ay puno ng kontrol. Sa harap niya, gumagalaw si Berto, sinusubukang bumangon habang hawak ang kanyang dibdib na masakit. Lumapit si Clara ng isang hakbang. Ilang metro na lang ang kanilang pagitan. Sinabi ko na pong tumigil, sabi niya ng matatag, walang mataas na tono. Ngunit sapat na upang mapatahimik ang lahat ng nanonood. Ang kanyang boses ay parang isang huling babala. Tumingala si Berto, ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang paghinga ay mabigat at magaspang. Ang kahihiyan at ego ay magkahalo sa kanyang mukha. Hindi niya matanggap ang katotohanan na tinalo siya ng isang babae sa harap ng publiko.
Sinuntok niya ang aspalto gamit ang kanyang kamao at sumigaw, hindi pa tapos to. Ngunit nanginginig ang kanyang katawan nang sinubukan niyang bumangon. Hindi sumagot si Clara, tinitigan lamang siya ng malamig. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakayuko, handa kung may susunod pang atake. Napigil ang hininga ng mga residente. Ang ilan ay bumubulong na. Tama na yan, huwag nang ituloy. Ngunit walang nangahas na lumapit. Ang sitwasyon ay talagang wala ng kontrol. Ang itim na custom na motor ni Clara ay nakatayo, hindi kalayuan sa likuran niya. Ang tambutso ay mainit pa rin at bahagyang umuusok, isang tahimik na saksi sa gitna ng kaguluhan. Alam ng lahat na ang laban na ito ay hindi na sa pagitan ng isang nagkasala at isang opisyal, kundi sa pagitan ng katotohanan at kayabangan na lumampas na sa hangganan. At sa gitna ng maalikabok na kalsadang iyon, sa ilalim ng nakakapasong araw, ang katapangan ng isang babae ay sinusubok at maririnig ito ng buong lungsod. Ngunit hindi pa sumusuko si Berto. Dahil sa galit na bumulag sa kanyang isipan, sumigaw siya ng malakas, babaeng walang modo, at tumakbo patungo kay Clara na may malalaking hakbang at mababangis na kilos. Ang mga nanonood ay biglang umatras. Ang ilan ay sumisigaw ng babala, ngunit lahat ay nangyari ng napakabilis. Nanatili si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay matalas, ang kanyang katawan ay handa. Nang sapat na ang lapit ni Berto, pinaikot niya ang kanyang katawan sa gilid, hinawakan ang balikat ng lalaki ng buong lakas, at ikinulong ang posisyon nito gamit ang dalawang kamay. Sa isang mabilis at sanay na kilos, itinaas ni Clara ang malaking katawan ni Berto mula sa lupa at ibinagsak ito ng malakas sa aspalto. Dog! Ang tunog ay mabigat at matalas na bumasag sa katahimikan ng mainit na tanghali. Ang lahat sa paligid ay natigilan. Walang nagsasalita. Ang tunog ng mga sapatos na kumikiskis sa aspalto, ang tunog ng bentilador mula sa isang karinderya sa kabilang kalsada, maging ang hangin na dati umiihip ay tila huminto. Si Berto ay nakahando sa isalupa, ang kanyang katawan ay nakabaluktot, ang mukha ay nagpipigil ng sakit. Ang hangin ay lumabas mula sa kanyang mga baga na may mahinang tunog, parang isang taong naubusan ng hininga. Ang dalawa niyang kasamahan ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tingin. Isa sa kanila ang bumulong, si Sir Berto, binagsak talaga. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang kanyang radyo, ngunit hindi nangahas na mag-report. Ang mga residente sa paligid ay agad na itinaas ang kanilang mga cellphone, nagre-record ng sandaling iyon. Si Clara ay nakatayo ng tuwid sa gitna ng kalsada. Ang kanyang paghinga ay mabigat ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom pa rin. Ang kanyang postura ay matatag sa tabi ng kanyang itim na motor na tahimik na nakatayo na parang anino ng kanyang lakas. Hindi siya lumingon, hindi ngumiti, hindi rin umatras. Ang kanyang mukha ay malamig at matatag, nagpapakita na ang lahat ng kanyang ginawa ay hindi dahil sa emosyon, kundi dahil napilitan. Ilang hibla ng kanyang buhok ang dumikit sa kanyang pisngi dahil sa pawis, ngunit walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Sa paligid niya, nagsimulang magbulungan ang mga tao, halo-halong paghanga at takot. Grabe, binagsak niya yung pulis, sabi ng isa. Pero wala naman siyang kasalanan, di ba? Depensa lang yun, sagot ng isa pa. Hindi gumagalaw si Berto, tanging ang kanyang dibdib ang marahang tumataas at bumababa, isang senyales na gising pa siya, ngunit masyadong mahina para bumangon. Samantala, tumingin si Clara sa ibaba upang tiyakin na humihinga pa ang lalaki. Wala siyang sinabi. Pagkatapos ng ilang segundong tila napakatagal, itinaas niya ang kanyang mukha at tumingin sa mga residenteng nanonood. Ang kanyang tingin ay matatag ngunit walang ekspresyon. Pagkatapos ay nagsalita siya ng dahan-dahan ngunit malinaw, huwag kayong matakot. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng uniforme para manindigan. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa ilang residente ng mas matagal pa. Sa ilalim ng nakatirik na araw, sa gitna ng kalsadang puno ng alikabok, ang sandaling iyon ay tila isang malaking pagbabago. Ang araw kung kailan ang katapangan ng isang babae ay nagpatahimik sa pang-aabuso sa harap ng lahat. Ang mga residente ay natigilan. Walang gumagalaw, walang nangahas magsalita. Ang tunog ng ibang mga motor na dumaraan ay huminto sa malayo, nag-iwan ng isang tensyonadong katahimikan.
Ilang tao ang nagtakip ng kanilang bibig, ang ilan ay patuloy pa ring nagre-record na nanginginig ang mga kamay. Alam nilang ang kanilang nakikita ay hindi isang ordinaryong pangyayari. Ang dalawang pulis na kasama ni Berto ay dahan-dahang umatras, nagkatinginan na may takot sa kanilang mga mukha. Isa sa kanila ang humawak sa kanyang radyo, ngunit hindi nangahas na pindutin ang call button. Alam nilang kung ang report na ito ay aakyat ng walang kontrol, maaaring matapos ang kanilang karera. Ngunit ang pananahimik ay nagmukha silang duwag sa harap ng dose-dosenang mga matang nakatitig. Si Clara ay nakatayo ng tuwid sa gitna ng kalsada. Ang kanyang paghinga ay mabigat pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon. Tinitigan niya ang dalawang kasamahan ni Berto isa-isa. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Kung mayroon kayong dignidad, sabi niya sa isang mababa, ngunit matalas na boses, bawat salita ay binibigkas ng dahan-dahan, i-report ninyo ang inyong superior na umaabuso sa kapangyarihan. Huwag kayong maging bahagi ng kabulukang ito. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit ang epekto nito ay parang isang malaking pressure. Ang dalawang pulis ay biglang yumuko. Isa sa kanila ang nagpunas ng pawis sa kanyang liig, hindi nangahas na tumingin pabalik. Ang mainit na hangin ay tila mas mabigat ngayon, hindi dahil sa araw, kundi dahil sa kahihiyan na nakabitin sa kanilang paligid. Isang ina sa gilid ng kalsada ang bumulong sa kanyang asawa, ang tapang ng babaeng iyan, no. Tumango ang kanyang asawa ng dahan-dahan nang hindi inaalis ang tingin kay Clara. Sa kabilang banda, isang teenager ang nagre-record pa rin habang nagsasabing, "Shit, magva-viral to, swear." Ngunit walang sinuman sa kanila ang nangahas na lumapit. Alam nilang kahit na mukhang nanalo si Clara, hindi pa tapos ang sitwasyong ito. Sa gitna ng kalsadang iyon, sa gitna ng alikabok at mabigat na paghinga, napagtanto ng lahat ang isang bagay. Ang dalagang iyon ay kalalaban lang sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa isang pulis. Huminga si Clara ng malalim, pagkatapos ay lumingon ng bahagya kay Berto na nakahandusay pa rin sa aspalto. Tiniyak niyang gising pa ang lalaki, pagkatapos ay muling tiningnan ang dalawang pulis na nakatayo ng matigas. Kung mananahimik pa rin kayo, sabi niya ng mahina ngunit matatag, pareho lang kayo sa kanya. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw-ngao sa mainit na hangin na lalong nagpayuko sa dalawang pulis. Walang sumagot, walang gumalaw. Lahat ay nakatingin lamang. Dahil sa araw na iyon, ang katapangan ng isang babae ay bumasag sa takot na matagal nang nagpapanatili sa maraming tao na manahimik. Sumabog ang video sa social media ilang oras lamang matapos ang insidente. Ang 3 minutong recording ay malinaw na nagpakita kung paano tumanggi si Clara na makotongan at sa huli ay pinabagsak ang isang pulis sa gitna ng kalsada. Ang mga sensational na pamagat ay agad na pumuno sa mga screen ng cellphone. Babae, binugbog ang pulis sa gitna ng kalsada. Kotong-kop, tinumba ng sibilyan, at itim na motor ng katapangan sa ilalim ng araw. Sa maikling panahon, daan-daang libong tao ang nanood, nag-share, at nagdebate sa comment section. Ang ilang residente na naroon sa lugar ay nag-upload din ng kanilang sariling mga video na ginawang imposible nang itago ang insidente. Sumulat ng suporta ang mga netizen mula sa iba't ibang lungsod. Marami ang pumuri sa katapangan ni Clara, tinawag siyang simbolo ng paglaban sa kawalang katarungan. Sa wakas, may nangahas, sulat ng isang tao sa comment section. Hindi ito tungkol sa kasarian, ito ay tungkol sa katapangan na labanan ang pang-aabuso, dagdag ng isa pa. Sa loob ng ilang oras, ang mga hashtag na Clara Lumaban at Kotong-Kops ay nanguna sa mga trending topic sa social media. Ngunit hindi lahat ay suporta. Ilang account ang sinubukang baliktarin ang naratibo, tinawag ang ginawa ni Clara na kawalan ng respeto sa mga otoridad. Mayroon ding sumubok na pagtakpan ang katotohanan, sinasabing hindi kumpleto ang video. Gayunpaman, nasaksihan na ng publiko ang buong pangyayari. Mula sa unang sampal hanggang sa huling pagbagsak. Si Clara mismo ay nanatiling tahimik. Tumanggi siyang magpa-interview sa media na nag-aabang sa kanya sa harap ng bahay. Ilang reporter pa ang humabol sa kanya sa kanyang pinagtatrabahuhan, ngunit wala silang nakuha. Alam niyang ang video ay hindi lang viral, kundi isang buhay na ebidensya ng pang-aabuso sa kapangyarihan na matagal nang itinatago sa likod ng uniporme at otoridad. Sa kanyang mga mata, hindi ito isang tagumpay, kundi simula ng isang mas malaking laban. Alam niyang sa pagkalat ng video, kikilos ang ilang mga partido.
Ang ilan para ipagtanggol ang kanilang sarili, ang ilan para pagtakpan ang kanilang mga ginawa. Ngunit para kay Clara, wala nang atrasan. Samantala, nagsimulang magbigay ng pansin sa kaso ang iba't ibang law enforcement agencies at civil society organizations. Sunod-sunod na lumabas ang mga komento mula sa mga public figures, aktivista, hanggang sa mga opisyal ng gobyerno. Mayroong nanawagan ng isang malalim na investigasyon. Mayroon ding humiling na pangalagaan ng pulisya ang pangalan ng institusyon. Noong gabing iyon sa national television, ang balita tungkol sa babaeng may itim na motor na lumaban sa pangungutong ay naging pangunahing balita. Ang pangalan ni Clara ay nabanggit kahit saan. Ang kanyang mukha ay lumabas sa bawat video na ibinahagi. Ngunit sa likod ng lahat ng atensyon, nanatiling kalmado si Clara. Hindi siya naghahanap ng kasikatan kundi katarungan. At ngayon, alam na ng buong bansa na ang kanyang katapangan ay hindi lang isang biglaang reaksyon, kundi isang panawagan ng konsensya upang labanan ang kasamaan na matagal nang pinabayaan. Ilang araw matapos ang insidente, muling nagulantang ang publiko sa isang mas nakakagulat na balita. Mula sa mga ulat ng national media, natuklasan na si Clara ay hindi isang ordinaryong mamamayan tulad ng inaakala ng marami. Siya ay isang batang abogada na matagal nang nagpapanggap bilang isang sibilyan upang mangalap ng ebidensya tungkol sa isang network ng pangungutong ng mga pulis sa lugar na iyon. Ang katotohanan ito ay nagpatahimik sa lahat. Ang video na unang itinuring na isang biglaang away ay bahagi pala ng isang personal na investigasyon na tumagal ng ilang buwan. Nalaman na si Clara ay nakatanggap ng maraming ulat mula sa ibang mga biktima na takot mag-report dahil sa mga banta o kawalan ng tiwala sa sistema ng hustisya. Siya mismo ang bumaba sa komunidad upang patunayan na totoo ang mga kwentong iyon. Sa isang panayam sa isang istasyon ng telebisyon, lumitaw si Clara na may mahinahong mukha at simpleng kasuotan. Ang bakas ng sugat sa kanyang pisngi ay nakikita pa rin, ngunit ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Gusto ko lang pong ipatupad ang batas, sabi niya sa harap ng kamera. Kung mananahimik ako, ilan pa ang kokotongan ng walang kalaban-laban? Ang kanyang maikli ngunit matalas na pahayag ay nagpatahimik sa studio ng ilang segundo bago ito sinundan ng palakpakan mula sa ibang mga resource person na naroroon. Hindi nagsalita si Clara sa isang bayaning tono, kundi may kasiguraduhan ng isang taong alam ang kanyang ginagawa. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ginawa ay hindi isang personal na paglaban, kundi isang moral na tungkulin bilang isang tagapagpatupad ng batas na ayaw makita ang katarungan na pinatahimik ng kapangyarihan. Ang reaksyon ng publiko ay pambihira. Ang suporta ay dumating mula sa iba't ibang grupo ng lipunan, mula sa mga law students, anti-corruption activists, hanggang sa mga senior figures sa mundo ng batas. Marami ang tumawag sa kanya bilang isang bagong simbolo ng katapangan. Samantala, nagsimulang isulat ng media ang kanyang kwento na may iba't ibang palayaw, mula sa abogada ng kalsada hanggang sa leona ng batas. Sa social media, ang hashtag na Clara Lumaban ay nanatili sa tuktok, ngunit ngayon ay may kasamang bagong hashtag, Motorong Katarungan. Ang itim na custom na motor na dati isang personal na sasakyan lamang ay naging simbolo na ngayon ng pakikibaka. Ang larawan nito ay kumalat kahit saan, sa mga mural sa kalsada, sa mga t-shirt, maging sa mga banner ng kampanya para sa katarungan. Sa gitna ng atensyon, nanatiling mapagkumbaba si Clara. Bumalik siya sa trabaho, hinaharap ang mga kaso ng maliliit na mamamayan na madalas na napapabayaan. Sa isang panayam sa radyo, sinabi lamang niya ng maikli, hindi po ako lumalaban sa pulisya. Nilalabanan ko po ang kabulukan sa likod ng uniforme. Ang pangungusap na iyon ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa anumang sensational na balita. Sa pampublikong espasyo, nagsimulang mag-usap ang mga tao tungkol sa pagbabago, tungkol sa katapangan, tungkol sa batas na dapat ay nagpoprotekta, hindi nang aapi. At sa gitna ng lahat ng mga bagong simbolo na isinilang mula sa insidenteng iyon, isa ang pinakakilala, ang itim na custom na motor ni Clara, na ngayon ay tinatawag ng publiko bilang kimotor ng katarungan. Ang tahimik na saksi sa araw kung kailan isang dalaga ang tumayo ng mag-isa laban sa isang sistemang sumusubok na durugin siya, at nanalo. Isang linggo matapos ang insidente, hindi pa rin humuhupa ang ingay ng publiko. Sa punong tanggapan ng Philippine National Police, isang malaking press conference ang ginanap.
Dose-dose ng mga kamera ng telebisyon ang pumuno sa silid. Ang mga mikropono ay nakahanay sa isang mahabang mesa. Sa harap ng lahat, isang tagapagsalita ng AFP ang tumayo na may tensyonadong mukha. Ikinalulungkot namin ang ginawa ng aming miyembro, si Dalawaberto Villanueva, na nagdulot ng batik sa pangalan ng institusyon, sabi niya sa isang seryosong tono. Huminto siya sandali, tiningnan ang kanyang mga tala at nagpatuloy. Ang nasabing opisyal ay opisyal ng tinanggal sa serbisyo, with dishonor, at sinentensyahan ng 3 taong pagkakakulong para sa kasong pangingikil at pananakit sa isang sibilyan. Agad na napuno ng tunog ng mga kamera ang silid. Mabilis na nagbulungan at nagsulat ang mga reporter. Samantala, ang ilang miyembro ng pulisya sa likod ng mesa ay yumuko, halatang hindi komportable. Ang balitang iyon ay naging isang malaking pagbabago. Ipinakita ito ng live sa national media, na nag-highlight kung paano sa wakas ay nagbigay ng tunay na parusa ang sa isang mabigat na paglabag na madalas na itinatago. Sa labas ng gusali, nagtipon ang mga residente, nanonood ng broadcast mula sa kanilang mga cellphone. Ang ilan ay tumango ng may kasiyahan. Sa wakas, may aksyon, sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gilid ng kalsada. Ngunit sa kabilang banda, may ilang mamamayan na nananatiling skeptikal, iniisip na ito ay isang hakbang lamang upang mapakalma ang galit ng publiko. Ngunit anuman ang dahilan, ang desisyon ay nagmarka ng isang malaking pagbabago. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang nagkasalang alagad ng batas ang tunay na nakatanggap ng kahihinatnan. Sa likod ng press conference room, tahimik na nakaupo si Clara, nakasuot ng simpleng puting blusa. Agad siyang nakilala ng mga reporter at itinutok sa kanya ang kanilang mga kamera. Hindi siya ngumiti, hindi rin nagpakita ng anumang ekspresyon ng pagmamalaki. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa harap. Pagkatapos ng press con, lumapit ang isang reporter at nagtanong, "Attorney Clara, ano po ang nararamdaman ninyo pagkatapos ng desisyong ito?" Dahan-dahang lumingon si Clara at sumagot sa isang mababa, ngunit matatag na boses. Ang katarungan ay hindi tungkol sa kung sino ang malakas, kundi kung sino ang may lakas ng loob na lumaban kapag ang tama ay inaapakan. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa buong silid saglit. Ilang oras pagkatapos, ang bahaging iyon ng panayam ay kumalat sa internet at ipinalabas sa iba't ibang istasyon ng telebisyon. Ang pangungusap na iyon ay sinipi ng libu-libong beses, naging isang bagong simbolo ng katapangan ng sibilyan laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa social media, maraming tao ang muling sumulat ng mga salita ni Clara na may hashtag na matapang dahil tama. Noong gabing iyon, umuwi si Clara ng walang escort, sakay ng kanyang itim na custom na motor na kilala na ngayon bilang imotor ng katarungan. Pinaandar niya ang makina. Ang tunog nito ay mabigat at nanginginig sa malamig na hangin ng gabi. Ang kalsadang dati isaksi sa karahasan ay pinalamutya na lamang ngayon ng mga ilaw ng lungsod. Sa katahimikan, alam niyang hindi pa tapos ang